Saan ako magsisimula? Alam ko. Tingnan mo ang mga kulay na iyon. Ayusin ko ang bubong. Ang liwanag nito. At malamig. Maganda. Hahalikan kita! Wow! Wow! Hoy! Ano? Ano ang ginagawa mo? Handa na ako. Magsisimula rin ako sa bubong, pero gagamit ako ng mga metal na kadena. Oh, perpekto ito. At sa halip na halik, maglalagay ako ng bungo. Natatakot ka ba? Ano? Magaling. Bla 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 bla. Seryoso? Tingnan mo ang magaganda kong bintana. Ano? Akin ay magiging itim. Kahit ano, ha? Ano ang dapat kong idagdag? Tama. Kukunin ko ang aking maliwanag na paleta ng mga anino. Ang mga pader ng aking pink na bahay ay magiging napakaganda. Napakaganda lang. Ang ganda. Wow! Ngayon, maglalagay ako ng maliit na malambot na alpombra. Isang lilang upuan at isang matigas na rosas na mesa. Magdagdag ng ilang disenyo. Aba, ano? At magkakaroon ako ng mga panike bilang dekorasyon. Tingnan mo, mukhang kamangha-mangha ito sa mga lilang pader. At tingnan mo yan. Ang mga pulseras ko ay magiging perpekto dito. Tapos na. Isang sofa na may sapot ng gagamba. Isang mesa na may bungo at isang mesa sa tabi ng kama. Magdagdag ng dekorasyon sa ibabaw at isang malambot na alpombra. Siyempre itim. Tingnan mo ang lampara na yon. Chewing gum? Ididikit ko ang litrato ni Wednesday sa dingding. Sa pamamagitan ng paraan, magugustuhan ba niya ang kwarto? Tiyak! Sige! Ang galing nito. Okay, Kadiri! Ano? Babalik ako sa bahay ko. Tingnan mo ang vending machine na ito. May masarap na candy sa loob at isang cute na oso. Ilan sa kanila? Sa tingin ko, may iba akong ideya. Pabuti. Itingnan natin. Isa pa. Tingnan mo itong cute na bahaghari. Bagay na bagay ito sa pader na ito. Hened, gusto mo ba ng mga pampatamis? Ayan na. Nilalagay ito sa mangkok. Salamat. Sa tingin ko, magugustuhan mo ito. Sarap, ha? Oh, wow. Mga babae. Handa na ang unang palapag. Talagang perpekto ito. Wow. Lumipat na tayo sa susunod. Wow. Gagamitin ko ang itim na kasangkapan para sa kusina din. Oo. Tingnan mo ang mga cabinet. May mga bungo, syempre. At isang tunay na kabaong sa tabi nito. Biro lang, may mga estante doon. Isang mesa, mga upuan, at ilang kubyertos. Syempre. Wow, ang ganda ng dating. Isang antigong orasan sa dingding, ilang bagay pa at handa na. Ian! Diyos ko! Para sa atin, Ian. Halika dito. Wednesday, may kaibigan ka! Ang ganda nila. At kukuha ako ng kaunting Coke. Magaling. Ayos. Anong bangungot?
Hindi na angkop ang kusinang ito? Paano naman ito? Oo, mas mabuti. Magdodrawing talaga ako ng isang bagay sa mga pink na cabinet. Tingnan natin. Ang ganda niyan. Higil, magdagdag ng ilang pang elemento. O sige. Ako ay isang henyo na artista. Hindi ba ito astig? Ilalagay ito sa mesa at isang upuan. Wow! Huwag nating kalimutan ng kuting. Meow! 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 Ikaw ang pinakamahusay. Oh, nakalimutan ko ng tuluyan. Kailangan natin ng pink na speaker. Sige, simulan na natin. Mukhang gusto ito ni Enid. Oh, ang musika na ito. My fair, ang kusga ninyo ay perpekto. Oh, ang ingay! At paano ninyo ito nagustuhan, mga babae? Well, tayo ay magpapatuloy. Ay naku, isang gagamba. Hintay! Hindi totoo yan! Ano? Tina? Hindi nakakatawa! Ay naku! Aba! Tingnan natin! Sapot ng gagamba! Magandang mga kortina ngayon! At maglalagay ako ng alpombra kaagad. Oo. Hindi masama. Ikaw naman? Oo. Ang mga kortina ko ay magiging makukulay na beads. Ang ganda. Tingnan mo. Narito ang isang bintana. Isa pa. At isang maliwanag na alpombra rin. Ang buong sahig ay matatakpan nito. Hastig. Ano ang ginagawa mo dito? Maghintay ka ng kaunti. Yihaw! Ayan na! Nakakatawa iyon. Oh, ang kilay ko. Ano yon? Ano? Kailangan itong ibalik agad. Mas mabuti na. Blah, blah, blah. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Sige, well, tungkol sa wallpaper. Sa ikatlong kwarto, magkakaroon ng mga unicorn at bahaghari sa dingding. Mukhang napakaliwanag at maganda. Iyan ang lugar para sa iyong mga coats, ang iyong magandang kama. Tingnan mo itong una na hugis puso. Maganda, isang vanity, syempre. Wow, ang daming astig na bagay. Magugustuhan mo ito. Hihi! High five, kaibigan! Meow! Aba, Tina, handa na ang bahay ko. Woohoo! Ha? Mas mabilis ako. Ano ang gagawin ko? Isang itim na kama na may buwan. Kamangha-mangha ito. Nagdaragdag ng ilang detalye. Sang mga chandelier na iyon, isang violin siyempre sa tabi mismo ng iyong kama. Ano sa tingin mo, Wednesday? Sige, narito na tayo. Maaari ka nang maglaro ngayon. Itingnan mo, Britney. Ganyan dapat. Sige. Ay, nako. Tingnan natin, ang bahay ay handa na para kay Wednesday at para kay Enid din. Ang lahat ay napakaganda. Ang mga babae ay nag-e-enjoy kasama ang kanilang mga manika. Britney, may problema ba?
Tina, hindi kayo nag-e-enjoy. Bakit? Wow, tara na. Sige. Oh, may naisip ang mga babae. Magaling! Maaari kayong maglaro ng magkasama kahit na magkaiba ang inyong mga bahay at manika. At ang mga matatamis ay may-aring ibahagi. Mas sa rave. Mag-enjoy kayo at magkikita tayo sa susunod na hamon. Magiging malapit na. Paalam. Mahilig maglaro ng mga manika sina Jill at Rebecca. May paboritong Barbie si Jill. Pero si Rebecca ay may uso na Bratz. Maliban na lang na iisa lang ang bahay para sa dalawa. Hindi pwede yan! Paano sila magkakasya doon? Oh, nagsimula na ang away. Oh, hindi pwede yan. Ano ang gagawin ko? Oh, may naisip ako. Gagawa ako ng sarili kong bahay-bahayan. Magandang ideya yan, Jill. Gagawa rin ako ng personal na bahay para sa aking brats. Napakagandang ideya, mga babae. Magsimula na tayong magtayo. Naipaghanda ko na ang lahat, pero hindi ko talaga maintindihan kung paano ito magiging bahay. Susubukan kong pagsama-samahin ang lahat. Wow! Paano mo nagawa iyon, Rebecca? Lahat ay simple. Nagtatrabaho ako ayon sa plano. Ayos, malinaw na ang lahat. Ako na ang magdedesisyon. Hindi ito dapat mas mahirap kaysa sa makeup. Sige, gumana ito. Isang pader, ang isa pa, ngayon ang bubong. Sukatin natin ang bahay gamit ang tape measurer. Oh, pareho lang sila. Hindi pwede yan. Magdadagdag din ako ng malaking bubong. Perfecto! Zoin, para to tindi ang breaking freezo. Ang ganda talaga. Idikit ang buong bubong. Maganda! Gusto ko ito! Inis mo din ni Rebecca ang singbahay. Meron din akong bubong at ito ay pinalamutian ng mga lilang bituin. Na-install ito ng eksakto. Huray! Ano ang gagawin ko sa mga dingding? Naisip ko na. Kulayan natin sila ng lilang sa ilalim ng takip? Ang galing! Ngayon kung iwisik ko, babagay ito sa bubong. Sige, kaunti pa kay Jill. Hoy! Anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Ay hindi, lila ang loob ng bahay ko. Pero gusto ko sanang gawing pink ang lahat. Kailangan kong pinturahan agad ng pink ang buong bahay bago matuyo ang pintura. Gumana ito. Maganda ang bahay ko. Wow! Ano ang susunod kong gagawin? Oh, naisip ko na. Kailangan ko ng drill. Gumawa tayo ng bintana. Huray! Maganda ang kinalabasan. At gagamit ako ng martilyo. Pakiusap, huwag mong sirain ng kahit ano. Oo, gumana ito. Ngayon, ilagay natin ang frame. Maliban na lang na ginawa rin ito ni Rebecca, maglalagay din ako ng itim na frame. Iyan ang inuulit mo. Oh, hindi ganyan. Maglagay tayo ng Barbie sign sa bubong. Isa itong dollhouse para kay Barbie. Mas maganda talaga ang lugar ko, ang bahay ng Bratz. Ang natitira na lang ay punan ang mga silid ng aking 3 palapag na bahay. Ang galing. Wow. Meron akong magandang pink na bahay. Wow. Pinangarap ko lang ito. Sa pamamagitan ng paraan, simulan natin ang pag-aayos ng mga silid. Magsisimula ako sa unang palapag. Magkakaroon ng magandang pink na sofa dito. At ididikit natin ang wallpaper. At ngayon, tingnan mo itong mabalahibong alpombra. Ang ganda. Ngayon, ang mesa ng kape, mga halaman at magasin sa ibabaw nito. Siyempre, huwag kalimutan ang bookshelf. Napaka-cozy ng sala. Ang Barbie ko ang mag-host ng mga bisita. At ano ang naisip ni Rebecca? Pero akong cool na sofa na hugis labi. Igat ang tiyak na magugustuhan ng aking brats. Magdagdag ng carpet at naglagay din ako ng pilak na wallpaper. Ang ganda ng kislap nila. Siyempre, mesa ng kape, mga upuan at isang lampara. At dito magpapahinga ang aking brats. Ano pa ang dapat kong idagdag? Oo, naisip ko na. Mag-drawing tayo ng larawan. Isa itong portrait ng aking brats. Okay, malapit na akong matapos. Wow, tingnan mo. Ang ganda-ganda. Ayusin natin ang sala gamit ito para malaman ng lahat kung sino ang host dito. Wow, iyon ay isang full-length na portrait ng Bratz. Ang galing. Oh, Jill, nandito ka. Ano sa tingin mo? Mag-iisip ako ng mas maganda. Tama yon. Magkakaroon ako ng grand piano sa sala. Napakatalino ng Barbie ko. Marunong din siyang magpiano. Umupo ka. Kita mo? Talagang nahuhuli si Rebecca. Oh, ano yan doon? Isang party? Jill, mag-ingat. Estang for the party girl and Suey and Sky. Is it the disco ball for the party? And much era ng eksena, Jira.
Tingnan mo ang entablado na yon. May buong rock band ang Bratz ko. Madalas siyang mag-organisa ng mga konsyerto. Sumayaw tayo kasama si Bratz. Yuhu! Ulitin ang mga galaw. Wow, Jill! Ang kapitbahay mo ay isang tunay na bituin. Natapos mo na ang paggawa ng mga unang palapag. Ang pagkakaiba-iba nila ay kapansin-pansin. Iniisip ko kung ano ang susunod mong maiisip. Sa ikalawang palapag, magkakaroon ako ng kusina. Nai-prepare ko na ang set ng kusina, nailagay ko na ang wallpaper, at magkakaroon din ng aparador na may iba't ibang goodies. Oo, mahilig ang Bratz ko sa Pringles chips. Maglalagay din kami ng mesa, at mga inumin, pagkain, at merienda ang ihahain dito. At syempre, huwag nating kalimutan ang mga upuan at isang music center. Mahilig makinig ng musika si Bratz. Mag-enjoy ka sa pagkain. Mahal. Mayroong cola at chips. Astig. Wow, Rebecca. Alam mo at ni Bratz kung paano sulitin ang buhay. Oo, ganun nga. Nagtataka ako kung ano ang naisip ni Jill para sa kanyang Barbie. Siguradong gagawin ko itong mas maganda o hindi. Hindi ito pwedeng maging mas masama kaysa kay Rebecca. Gagawa ako ng totoong tindahan ng candy para kay Barbie. Magkakaroon din ng mga cake, muffin at pie. Matutuwa si Barbie. Oh, ang daming iba't ibang mga paborito at matatamis. Maglalata sa rin ng masimaring kortina at mga bintana para ang kaaya-ayang pakiramdam. Isang mesa at isang upuan, kape, at mga candy, syempre. Magiging bahay ito para sa pusa ng Barbie ko dito. Maglalagay din kami ng mangkok na may tubig at pagkain. At tingnan mo si Cleo. Oo, at hindi namin alam na may alagang hayop ang Barbie mo. Mas maganda, isang mabalahibong pusa. Talagang gumawa ka ng buong cafe. May pagkain para sa bawat panlasa. Ang bilis mong natapos ang ikalawang palapag. Mga babae, parehong kamangha-mangha ang mga kusina. Tingnan natin ng mas malapitan. Isulat sa mga komento, mas gusto mo ba ang Bratz o Barbie? Plamen sa atin turn sa ba't may ngayon siya sa not right. Sounds dumin plano ang iktong palapag. Oh, magkakaroon ako ng kwarto doon. Meron na kayong magandang kama. Well, rate mas maganda kaysa sa kama ng Bratz. Well, magiging mas maganda ang kwarto ni Barbie. Maglalagay tayo ng pink na kama, magdadagdag ng cute na mga unan. Dapat ay malambot at kaaya-aya dito. Susunod, maglalagay tayo ng malambot na pink na karpet. Maglalagay tayo ng dresser na may salamin. At dito nag-aayos ng makeup ang Barbie ko araw-araw. Paano naman ikaw, Rebecca? Magsimula tayo sa magagandang unan. Hugis labi ang mga ito. Isang carpet na hugis bituin, syempre. At maglalagay tayo ng aparador dito. Ilalagay ko ang aking mga Bratz Cosmetics dito at maglalagay ng salamin. Voila! Ano sa tingin mo, Jill? Hindi man lang niya tiningnan. Sige, pero magkaka-interest siya. Hoy, masakit yan at hindi ako interesado. Ni Kano karising kwarto para sa Barbie. So, kaya nisayin ko na kumuha sing aparador dito, des. Magkakaroon ng closet na may mga damit. Inilagay ko na ang mga cabinet at aayusin ang mga damit. Maraming damit si Barbie, kaya kailangan ng bawat isa ng lugar. Narito ang lugar para sa mga handbag. Ang ganda, handa na ang kwarto para kay Barbie. Wow, magandang ideya yan. Pero may mga damit din ang Bratz ko. Maglalagay tayo ng sabitan ng damit dito. Ilalagay natin ang mga sapatos sa ibaba at maglalagay tayo ng upuan para makapag-relax habang pumipili ng bagong damit. Tapos na. Well, ang mga kwarto ay lumabas na maganda. Naglagay pa si Jill ng garland. Rebecca, paano mo tutugunan niyon? Well, naisip ko na ito. Gusto kong magkaroon ng klasikong bintana dito. Magkakaroon ng slide pababa. Ano sa tingin mo? Well, masyadong extreme ito para sa Barbie ko. Para saan? Ang slide ay diretso pababa sa pool. May mga cocktail at isang inflatable na bilog. Oh, ang ideya ay talagang cool. Naku, hindi pwede yan. Gagawa rin ako ng slide at magkakaroon din ng pool sa ibaba pero kulay pink. Ilalagay ko dito ang isang upuan. At tingnan mo itong flamingo. Mga babae, ang ganda ng mga bahay ninyo. Ang galing ng ginawa ninyo. Sa tingin ko oras na para mag-refresh ka, Jill. Ano ang ginawa mo? Ang makeup at hairstyle ko. Pwede ko rin itong ibuhos sa'yo. Talagang marunong kayong mag-enjoy. Sige, tingnan natin ang mas malapitan ng mga bahay ninyo. Magsimula tayo kay Rebecca. Ang bahay niya para sa Bratz ay mukhang stylish, fashionable at maliwanag. Ang galing mo, pero ang bahay ni Jill para kay Barbie ay lumabas na napaka-tender, maganda at sweet.
At ngayon, humihiling siya ng isang tambak ng pancake. Walang duda. Lola, gumising ka. Kailangan nating gumawa ng mga pancake. Alam kong gawin yan. Si Lola at Chef ay nagmasa ng masa ng napakabilis na walang nakanotice nito. At ngayon may mga masarap na pancake. Mukhang masarap. Pero mas kaya ko pa. Magdadagdag ako ng food coloring sa masa. Magkakaroon ng iba't ibang kulay. Wow! Nagpa siya si Andy na aliwin ang sanggol ng isang bagay na kakaiba. Tingnan mo ang makulay na dough niya. Magiging masarap at maganda ito. Napakabarumbado mo, Andy. At sa totoo lang, pinakamahusay ang mga pancake kapag may maple syrup at piraso ng mantikilya. Ito ay simpleng napatunayan sa pagdaan ng mga tao na recipe. Hotcake na may maple syrup, hindi na ito ikagugulat ng sinuman. Narito ang isang serving ng hotcake mula sa isang professional. Kakailanganin ko ng itlog para diyan. Ang tawag sa resiping ito ay poached egg. Kailangan pakuluan ang tubig sa kaserola at basagin ang itlog diretso sa tubig. At habang naluluto ito, kukuha ako ng mga hiwa ng ham at dahon ng gulay at ilalagay ko ito ng maganda sa pagitan ng mga pancake. Panahon na para pahalagahan ng sanggol ang pagsisikap ng mga kalahok sa hamon. Una mula kay Andy. Masarap talaga sila, lalo na kapag sinamahan ng marshmallows. At ngayon, subukan natin ang mga pancake mula kay Lola. Mukha silang simpleng-simple, gayunpaman, napakasarap. Ang mga pancake mula sa chef ay mukhang kakaiba, ngunit ang hilaw na pula ng itlog ng poached egg ay nakakadiring tingnan. Hindi ito na-appreciate ng sanggol, at ang panalo ay napunta kay Andy. Nanalo ako. Hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo. Huwag mong hawakan niyan, Lola. Pansin, lahat. Gusto ng baby ng makatas na steak. Walang tanong. Kaya ni Lola yon? Sigurado ka? Ayos lang ako. Ayun na. Kukunin natin ito at iprito. Walang komplikado. Paano ka magpiprito ng walang mantika? Kailangan mong lagyan ng mantika ang grill pan ng maayos. Maglalagay din ako ng mantika. Andy, huwag maglagay ng sobrang mantika. At syempre, dapat mong subukang maipasok ang mantika sa kawali. Ngayon, ilalagay na natin ang isang pirasong karne sa kawali at iprito ito. Wow, namangha. Tara na! Syempre. Kaya ko rin gawin ito. Siyempre, Andy, ang mahalaga ay hindi palampasin ang kawali. Hindi ako nagmintis. Binata, panoorin, at matuto. Sa pamamagitan nga pala, ang steak ko ay halos tapos na. Ngayon, maaari ka na ring magdagdag ng asin. Ayos na hagis. Sobrang galing. Lola, tingnan mo, bibigyan kita ng sakay ngayon. Tingnan mo, parang totoong chef ako. Hindi. Hindi. Nahulog ito sa sahig. At nakolekta nito ang buhok at dumi, at hilaw din ito at hindi pa luto. Baka hindi niya mapansin. Oh my God. Hindi mo maihahay ng ganong pagkain. Hindi ko alam ang gagawin. Maglalagay ako ng mas maraming ketchup. Matatakpan nito ang lahat ng kapintasan. Ayun! Ang bango. Salamat, Mia. Ang ganda ng steak ko. Kailangan na lang idagdag ang springs at rosemary bilang dekorasyon. At yan na lahat ng dekorasyon mo, Lola? May alam akong mas maganda. Alam ni Mia ang sikreto ng tanyag na gintong steak. Magiging totoong gintong steak ito, katulad sa pinakamahal na restaurant. Ang karne ay dapat hiwain gamit ang matalim na kutsilyo para hindi masira ang hitsura ng steak. Ganun nga. Hindi ko alam yon. Handa na. Ngayon, pwede mo na itong ihain. Sa wakas, maaari mong tikman ang mga putahe. Ang karne na may ketchup ay hindi nakakaakit ng gana ng sanggol. Tingnan mo lang. Makikita mo ang buhok at dumi. At ang gintong steak, iniisip ko kung matitikman ito ng sanggol. Mukhang masarap pero hindi nakaka-impress. Amoy masarap ang steak ni Lola at higit sa lahat, nagustuhan ito ng sanggol. Simple at walang pasiklab pero ang sarap. Ang steak ni Lola ang walang alinlangang nangunguna. Nanalo ako? Horay! Panahon na para kumain ng panghimagas? At gusto ng bata na kumain ng ice cream. Alam ko ang mga recipe, pritong ice cream. Pero marunong bang gumawa si Lola ng ice cream? Walang komplikado! Kaya ano ang nasa recipe? Kailangan mong hiwain ito ng maliliit na piraso. Sige. Ang ganda. Ngayon ay hihiwa-hiwain ko rin ito. Ang dali-dali lang. Gusto kong maghiwa ng ice cream. Mag-ingat ka sa mga kutsilyo mo, binata. At huwag mong ihagis ang pagkain sa kusina. Nadala ako. Pasensya na, Lola.
Iyan ang nangyayari kapag mga baguhan ang nagtatrabaho. Samantala, naihanda ko na ang lahat. Kailangan pang tapusin ang ulam sa pamamagitan ng magandang pag-serve. Oh, lahat ay lumabas na perpekto. Idedekorasyon ko ang ice cream ng zest ng lemon. Ang asim ng lemon ay magandang kaakibat ng tamis ng ice cream. Ilang dahon ng mint at konting usok ng dry ice. Ganito ang pag-serve ng ice cream sa pinakamasarap na mga restaurant. Tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ayos! Inihanda rin ng lola ang lahat. Hiwain at paikutin. Hindi talaga nag-work? Nakaipit ang sorbetes? Sige, lagyan na lang natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Nakakatawa yan! Malapit na rin akong matapos. Walang kahit anong komplikado. Ngayon ilalagay ko ito sa mangkok at lalagyan ng whipped cream. Gustong-gusto ko ito. Magdadagdag ako para sa sanggol. Ngayon ay magwiwisik ako ng mga rainbow na Skittles na candy, isang sugar straw para sa kagandahan, at ilang Oreo na cookies. Lola, papayagan mo ba ako? Oh, salamat! Ngayon ibubuhos ko ang chocolate syrup. Ang daming asukal. Well, tingnan natin kung ano ang iniisip ng bata. Ang kulay na ice cream mula sa aking kapatid ay mukhang napakaganda, pero ang magandang presentasyon mula sa chef ang mas nakaapekto sa bata. Oras na para tikman ito. Oh, sabi ni Lemon masyadong maasim. Oh, ang mga hiwa ng ice cream at tsokolating syrup ay mukhang hindi kaaya-aya pero walang kakaiba ang lasa. Sa wakas, oras na para tikman ang ice cream mula sa kapatid. Whipped cream, sugar straws, at Skittles. Napakasarap na kombinasyon. At ang nanalo ay kapatid. Oh, alam ko yan. Lola, halika't yakapin kita. Mga kaibigan, mag-concentrate. Ipagpatuloy natin ang ating culinary duel. Ang susunod na kahilingan ay croissant. Gustong-gusto ng mga Frances na kumain ng croissants na may kape para sa almusal. Oh, Lola, mula ka ba sa France? Marunong ka bang magluto ng croissants? Alam ng Lola ang lahat. Pwede itong ilagay sa oven at hintayin nating maluto. Kaya ko rin yan. Sandali lang at maghurno tayo. Magaling, Apo. Hindi ko sinasang-ayunan ang frozen na dough. Hindi naman ganun kahirap na lutuin ito ng sarili. Sa pamamagitan nga pala, ang ating chef Mia ay nagtrabaho sa mga pinakamahusay na restaurant sa Paris at alam ang pinakamatandang recipe ng croissants. Ayon sa recipe, ang mga putahe ay inihanda mismo para kay Louis, ang hari ng France. Kaya't ang sanggol ay naghihintay ng isang tunay na royal na dessert. At ang magkapatid at ang lola ay nanonood sa mga galaw ng chef na may paghanga. Napakahusay niyang masahin ang masa, inilatag ito sa mga patong at iniikot ito. Anong galing? Kailangan na lang ilagay ito sa oven at maghintay. Hindi ako makakapagluto ng sobrang astig, pero magdadagdag ako ng Nutella sa aking croissants. Oh, ang paborito kong tsokolate nut paste. Masarap! Oh, anong klase ng asal ito? Panahon na para kunin ang kanilang croissants. Kay ganda at kay rosyado. Andy? Ano? Parang ang husay mo. Oh, hindi yan! Napasobra ang kapatid sa Nutella at nasunog ang kanyang mga croissant. Oo, talagang napakasarap ng chocolate paste. Huwag mag-alala. Ayos ka lang. Oo, nahurno na ang mga croissant. Panahon na para magsimula sa paghahain. Kailangan ko ng hiwa at pwede mong ibuhos ang nakahandang cream. Magdadagdag ako ng mga strawberry at idedesenyo ko ang ulam gamit ang pulbos na asukal sa ibabaw. Voila! Handa na ang lahat. Ngayon pwede na nating subukan. Mukhang kahila-hilakbot ang mga nasunog na croissant mula sa kapatid. Oh, hindi sulit subukan ang mga ito. Oh, anong bango? Ang mga croissant ni Lola ay masarap, matamis at napakasarap. Talagang nagustuhan ito ng ating sanggol. Wow! Mga presa, matamis na cream at masarap na masa na ginawa ayon sa recipe ng hari. Walang duda, ang mga croissant mula sa chef ay pumapangalawa. Salamat. Oh, alam ko na iyan. Gabi! Lahat makinig, pakiusap, gawa mo naman ako ng mainit na tsokolate. Okay, mga lalaki. Mahal! Magtrabaho na, mga kaibigan! Ang unang hakbang ay pakuluan ng gatas. Idagdag ang kakao at dahan-dahan ihalo. Walang natitirang mumo. Idagdag ang tsokolating bar. Anong bango? Chef, ano sa tingin mo sa tasa ko? Sa tingin ko matutuwa ang apo ko. Ang kakao mula kay Lola ay ginawa ng may pagmamahal. Ang tamis. Gusto mo bang subukan? Well, kung ano man. Hindi pwede. May sarili akong recipe. Naglagay ako ng maraming tsokolate.
Ibubuhos sa baso, dagdag ng kaunting cream at marshmallows. Voila! Tapos na! Kalma lang, Lola. Unang susubok si Baby. Kailangan kong magdagdag ng whipped cream. Oh. Sunod, ilang marshmallow at mga candy din. Wow! Paano kung lagyan ng chocolate syrup kasama ng cookies? Masarap ito! Ngayon, konti pang... Oh, ang ganda! Enjoy mo ang pagkain mo. Wow, maraming salamat. Ang mainit na tsokolate na ito ay napakasarap! Matamis! Ang sarap! Ang galing. Itingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Hindi masama! Magtuloy tayo. Wow, kakaiba ang lasa ng inumin na ito. Gusto ko ito. Well, Ginawa panalo ang namin. kapatid ko. Lola, may bago tayong gawain. Sige. Kaya niyo bang gumawa ng cake para sa akin? Ikinalulugod ko. Kahit ano gusto mo. Gawin natin ito. Kaya, una, kailangan nating magdagdag ng kaunting cream sa ating mga biskwit. Magdadagdag ng mga layer. Ngayon, puputulin ko sa tamang hugis. Isang hugis puso. Susunod, gagamitin ko ang paborito niyang tsokolate. Magdadagdag pa ako nito. Wow! Ngayon, ilang tsokolating candy. Oh, at maraming kulay. Hello, Chef! Hindi! Oh! Bravo, Lola! Pero gagawa rin ako ng kahangahangang cake. Bibigyan ko ito ng kawili-wiling hugis. Magiging bahaghari ito. Ganda. Kita mo? Tiyak na bahaghari. Ngayon, magdagdag tayo ng konting cream. Narito ang lahat ng kulay ng bahaghari. Hindi ka pani-paniwala. Pantayin natin ito lahat. Tingnan mo ang mga perpektong maliliit na ulap at iyong mga mata at ngiti. Ang galing ng ginawa ko. Hoy! Bilisan mo! Gawin mo na ang isang bagay! Sa totoo lang, ang cake ko ay hindi masyadong maganda. Pero alam ko kung ano ang gagawin. Gamitin natin ang ilang asul na chocolate chips. Tutunawin ko ito gamit ang isang burner. Ang saya. Ngayon, ibuhos ang tsokolate sa iyong molde at magdagdag ng ilang sprinkles. Ayos! Maganda! Ano? Anong ginagawa mo? Tumakbo. Humiihip ito kahit saan at kumikislap ito. Sana magustuhan ng sanggol ang mga pagkain natin. Kain ka na! Ang saya ko. Ginawa ko. Magsisimula ako sa bahaghari. Ngayon tuwang-tuwa ako. Sarap! Astig! Napakabait naman! Kumusta? Wow! Mahilig ako sa tsokolate. At mukhang magulo itong cake. Susubukan ko ito. Hindi ko gusto. Ang chef ang panalo. Ano? Bakit? Panoorin natin. Oh, tingnan mo doon. Ang bago mong assignment ay spaghetti. Magagawa ito. Sige, mahal! Paano mo ito ginagawa? Sa tingin ko, kailangan mong pakuluan muna ito. Bakit hindi ito kasya? Wala akong pakialam. Teka, may spatula ako. Sumuko ka na! Hindi ito nakakatulong. Sige na! Gumana ka! Teka, tutulungan ka ni Lola. Kailangan mong buksan ang kalan.
Sige na. Tingnan mo yan! Lumalambot ang spaghetti! Naiintindihan ko! Nakakainip ang magluto ng ordinaryong noodles. Ako ang chef. Gagawin ko ang lahat gamit ang aking sariling mga kamay. Kumuha tayo ng kapangyarihan at 2 itlog para sa paggawa ng masa. Pinaghahalo ang lahat. Ngayon, nagdadagdag ng nakakain na food coloring. Perfecto! Narito ang aking mangkok. Tatakpan ko ang ating masa. Itinakda ang timer Naghihintay ako. at Mga kaibigan, hindi ito ay... ang tamang oras para matulog. Hindi. Aba, heto ang aking masa. Kailangan ko itong igulong, hiwain, at simulan na natin ito. Salamat. Oh, gusto ko na ang kinalalabasan nito. Magdagdag tayo ng ilang pagkaing dagat. Narito ang aking pusit. Mabuti. Napakagandang pasta niyan. Lola, Nagpasya ako magdagdag ng ketchup. Ano yan? Uy, pansit! Lumabas ka sa kaldero. Sinasabi ko sa'yo, ay nagdikit-dikit. Uy, itatapon ko na ba ito? Koponan! Eka muna! Nakalimutan ko ang aking pack ng instant noodles. Gagawin ko ito para sa kapatid ko. Magdaragdag ng pampalasa, tubig at... Huray! Ako'y... ha? Ayos ang mall? Mag-enjoy sa iyong karne? Totoo! Hintayin mo, Pugita. Nakakatakot. Hindi. Siguradong hindi ko ito kakainin. Malaya ako. Mas gusto kong subukan ang spaghetti ni Lola. Aba. Gustong gusto ko ito. Wow! Salamat. Palagi kong gustong subukan ang instant noodles. Ano? Ito'y. Napakasarap! At mukhang napakaanghang. Mas gusto kong ako na lang. Bakit hindi ako? Kaya, ang huling gawain mo ay gumawa ng chichirya. Madali lang! Tama! Naku! Sigurado yan! Tingnan natin kung sino sa atin ang mananalo. Honey, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa'yo kung paano magluto ng potato chips. Kailangan muna natin itong balatan. At pagkatapos ay hiwain ito ng paikot. Lahat ay simple. Nagbubuhos ng mantika sa kawali. At Mabilis na pagprito ng chip! Uy. ayan na. Ang dali lang. Magaling! Kaya mo yan? Mukhang okay naman. Ayos. Wow! Anong susunod? At narito na. Hindi ko alam. Pinapatay ang kalan. Oh, iligtas mo ako. Salamat. Ingat, Tabu! Kumusta ang mga chips ko? Naku, Tingnan natin. hindi. Susubukan ko. Kahanga-hanga. Usok. Huwag sumilip, Lola. Gagawa ako ng pita bread chips. Hinahati ko ito sa mga tatsulok. Dinadagdagan si Lola. Naglalagay ng kaunting langis. At piniprito ang mga chips na ito hanggang maging malutong. Salamat. Magiging kamangha-mangha ito. Perfecto! Tapos na! Pagkatapos, ay gagawa ako ng sarsa mula sa keso. Tunawin natin ito. Ayos na. Perfecto. Natitira na lang ay ihain ng ulam ng maganda. Magdadagdag ako ng dayap. Wow! Oh! Simulan na! Ano?
Lahat ay apoy. Ayos lang. Handa na ang chips. Gusto mong subukan? Hindi. Kakaiba. Hindi. Kailangan talaga natin ng pampalasa para mas maging masarap. Oh, ayos. Hinahalo mo na lahat? Oh, hindi masarap! Sa totoo lang, ang pagdagdag ng pampalasa ay magandang ideya, Apo! Sana magustuhan ng apo kong babae ang mga chips na ito. Kumuha ka! Mahal! Oh, sa tingin ko sumobra ang kapatid ko sa chips. Sunog ito. Ayoko itong kainin. Mas gusto kong subukan ang chips mula kay Lola. Napakabuti. Ayos! Ano yan? Ayoko nito! Panalo si Lola! Ang sarap ng mga chips na ito! Narinig mo ba iyon? Oh! Para sa akin ito? Tumatakbo na ako! Salamat. Hello? Kumusta? Narito ang iyong order. Maraming salamat! Suwertihin ka sana. Ligtas! Medyo mabigat. Ano ang binili niya para sa sarili niya? Paalam. Bumili ako ng bagong kama gamit ang pera mo! Ikakabit ko ito ngayon mag-isa! Kailangan ko lang lumabas sa kahon. Astig! Ito! Ay! Magkakaroon ako ng magandang kama sa lalong madaling panahon! Ikaw na sabaw. Para sa bagong kama. Magiging parang isang lihim na silid ito? Oo! Hintayin mo ang huling resulta! Ano? Ano? Dito! Gusto ko! Bibili rin ako ng bagong kama! Anong nangyayari? Para sa akin yan! Pasok na! Heto ang pera mo! Gawin mo akong pinakamagandang kama sa mundo! Isang sandali at magiging handa na ang lahat. Ito ay kamangha-mangha. Bagay! Gusto mo ba ito? Oo, maganda! Magaling na trabaho. Tayo na! Anda na! Hoy! Huwag ka nang maglukupay. Tara na! Panoorin nyo ito. Maligayang pagdating sa isang napakamayaman at napakalihim na silid nasa ilalim mismo ng kama mo. Guys, maraming salamat. Kita tayo mamaya. Mas maayos na ang kama ko ngayon. Talagang kailangan ko ng mga Tama yun. Burhen Critens. Sandali lang. Kagana rin ito. Panahon na para palamutian ang aking lihim na silid. Roar! Oh, At ngayon, pwede ko nang pinturahan ng mga pader. Magugupit ako ng bulaklak mula sa karton. Ganda! Sige, sunod na. Talagang kailangan ko ng pintura at syempre, isang paintbrush. Magiging napakaganda nito. Alam ko na ito ng sigurado. Pinipinturahan ang gitna ng dilaw. At ang mga talulot ng bulaklak ay magiging puti. Wow! Ginagawa ko ito mag-isa. Astig! Mas maganda na ito ngayon. Ano ang ginagawa niya? Tingnan natin. May basurang kaunti ako dito, pero sandali lang. Sa tingin ko may magagawa tayo mula rito. Tingnan mo! Ito ay magiging isang istante o isang maliit na halaman.
Napagawa ko rin ito mag-isa. Ang saya ko! Tignan natin. Oh, medyas. Hindi masyadong bago, pero pwede tayong gumawa ng balot na kuneho mula dito. Bingo! Ang ganda! Oh, ang galing! Mas maganda ito. Sandali lang. Malapit nang matapos. Come sisig. Aray! Dali. Alam ko na. Kailangan ko ng kaunting... Bigyan mo ako ng isang saglit at gagawa ako ng duyan! Ang galing nito! Emma! Kamusta? Kamusta? Kamusta kayo, mga kaibigan? Punta kayo dito. May party ako mamayang gabi. Oh! Hi, mga babae! Nandito ako! Hi, mga babae! Kamusta? Ano sa tingin ninyo sa bago kong kwarto? Ang ganda! 7 piraso. Emma, wag. Tingnan mo! Dito! Ano? Bakit? Sayaw tayo! Ang saya! Hindi ako inimbitahan sa party. Oh, sige lang. Mag-aayos ako ng sarili kong party. Kailangan ko itong cool na karatula. Maligayang pagdating. At, oh! Isang bote ng coat! Ang dami nila! Eto, pwede akong gumawa ng magandang mesa mula sa mga ito. Sandali lang! Makikita mo ang isang mahiwagang pagbabago. Ayos! Mailalagay ko ang paborito kong oso dito. Maging komportable ka, kaibigan. At kumuha ka ng mga matamis. Masarap ang mga ito! Sarap! Si Mary ay may sariling party? Hoy! Dapat ang party ko ang pinakamaganda! Kantahan tayo! Hello! Security! Dumating kayo agad! May mga nag-iingay na violator! Sige. Sige. Hello? Anong nangyari? Sumunod ka sa akin! Nagsagawa sila ng party at napakaingay nito! Nakakagambala ito sa akin! Isang sandali. Huwag kang lumikha ng ingay. Kalma lang! Paano kung bayaran kita ng kaunting pera? Aalis na ako. Oy! Ano ang gagawin ko? Hindi ako natulungan ng kotse. Kailangan kong lutasin ang problemang ito mag-isa. At mayroon akong tamang ideya. Maglalagay ako ng malaking lobo. At palamutihan ito ng magagandang disc. Pagkatapos makakakuha ako ng astig na disco ball. Malapit na akong matapos. Hayaan mo akong idikit ang lahat sa lobo. Ilang segundo at... Sistema! Ang ganda! Ngayon oras na para mag-ingay. Kaibigan, sumayaw tayo! Oh, astig! Tara na! Hi, Mary! Pwede ba kaming makipagsaya sa'yo? Tapos na yun. Oh! Nakakalungkot naman yan. Kamusta? Sino yan? Ang ano? Ganun ba? Ganun ba? Isang daga? Anong nangyari? Ano? Natatakot ka sa daga? Huwag kang matakot, bata! Hindi ka sasaktan ni Emma. Halika sa aking lihim na silid. Ano? Mabubuhay ka kasama ko. Gagawa ako ng bahay para sa'yo mula sa karton. Paalam, paalam. Sandali lang. Gawin natin ito. Pagkatapos gagawa ako ng mga kurtina mula sa mga dingding. Oh, magandang tawa. Hindi ko rin kakalimutang pirmahan ito.
Maligayang pagdating sa aking bagong kaibigan. Ayos ka lang ba dyan? Sana nagustuhan mo ito. Oh, sayang at pinalayas ko ang daga. Gusto ko rin magkaroon ng alagang hayop. Hello? Tutulungan mo ba ako? Oh, ayun sila. Kakaiba. Walang tao. Ayan ka na. Kamusta, cute? Magkilala tayo. Halika dito. Ito ang iyong bagong tahanan. Maganda. Ako si Emma. Susuklayin ko ang iyong buhok. Gusto kong magmukha kang napakaganda. Bibigyan kita ng gintong kuwintas. At hindi lang yan. Isang gintong laso. Poop. Nagustuhan mo ba ito? Ayos! Hoy! Anong tinitingnan mo? Hinto! Hindi! 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 Huwag yan! Mga kaibigan, hindi kayo dapat mag-away. Ay, teka! Sa tingin ko naging magkaibigan na sila. Aba, pati tayo rin! Hurra! Kumusta? Kung gaano katagal akong makakaikot ng hindi humihinto. Hoy, magsama-sama kayo. Gusto ko ng pinakamasarap na cake. Gagawin ko ang pinakamaganda. Ano man? Chanel? Isa akong propesyon. Anong klaseng cake ang walang masarap na cream? Maingat na ilagay ang isa pang cake, isa pang layer ng cream, at isa pang cake, at isa pa, at isa pa. Tingnan natin. Gagawa ko ng isang bagay na kawili-wili. Magaling! Isang cake na hugis puso para sa aking mahal na si Margot. Aayusan ko ito ng kaunti. Kumuha tayo ng KitKat at konting cream. Magandang kinalabasan. Perfecto. At maglalagay ako ng ilang tsokolate sa ibabaw. Magugustuhan ito ni Margot. Ngayon, Ipakita sa iyo ganito dapat ang aking... hitsura ng isang cake. Hatiin ito sa gitna. Ilagay ang isang bahagi sa ibabaw ng isa. Alisin ang gitna. Girl, pretty. Ihigit pa. Ngayon gagamitin ko ang colored cream. Gagawin Ang ko. cake ay mas mukhang bahaghari. Ay, surkurikaon ang cream at gawa ng western walalambot na ulap pagkraus. Magdadagdag ako ng cute na mga mata at bibig. Yung ganito ang itsura ng isang tunay na obra maestra. Wala kang tsansa. Hindi kinakailangan na maganda ang cake. Ang mahalaga ay masarap ito. Perpekto. Ang melon na ito ay hindi man lang mukhang cake. Hindi pa ako tapos. Ngayon ang aking cake ay magiging makulay rin. Tsokolating kulay melon. Magdagdag tayo ng mga kislap. At dagdagan pa. Kuminaw! Dahil mahilig ang mga babae sa mga kislap. Wow. Ang ganda. Perpekto. Ang cake ko ang tiyak na mananalo. Huray! Wow. Hindi ito masamang ideya, pero mas maganda pa rin ang cake ko. Wow! Kay gandang maliwanag na Magsimula araw. kay Ed. Baka pagsilbihan kita. Ang sarap! Susubukan ko ang cake ni Lola. Ang paborito kong matatamis at tsokolate. Perpekto. Anong klaseng kakaibang cake ito? Susubukan natin ito. Hindi masarap. Kaya, nanalo ang cake mula sa tindahan. Sabi ko sa'yo. Edwin at ang iyong sombrero. Tingnan natin kung sino ang gagawa ng pinakamagandang tsokolate na may marshmallow. Salamat. Zeus? Gagawin ko ito. Bakit tayo nakaupo? Kailangan na nating magsimula sa pagluluto. Ang sikreto ko sa masarap na mainit na tsokolate ay nagdadagdag ako ng paboritong tsokolate ni Margot dito. Haluin ko ito ng maayos. Oo, magdagdag ng ilang Hershey's. Nakakamangha. Haluin natin ulit at ibubuhos ko ito sa mug na ibinigay sa akin ni Margot. Tingnan mo ang ganda na may litrato ko. Malaking bagay. Dasa, hindi mo naiintindihan. Ngayon ay ako. Subukan mo kung paano ko ginawa. I-link.
masarap. Sige, ayon sa gusto mo. Ang totoong hot chocolate ay dapat inumin mula sa salamin na baso, hindi sa tasa. Ibubuhos ko na ngayon ang hot chocolate. O sige, kailangan mong whisk ang cream at gumawa ng magandang fluffy na takip at palamutian ito ng marshmallow. Ganito dapat ang itsura ng hot chocolate. Huwag mong hawakan gamit ang iyong mga kamay! Ano ang gagawin ko? Isang lata ng cream. Kaya kong kainin ito. Ang sarap! Kailangan natin gumawa ng mas malaking sombrero at mas maraming marshmallow. Perfecto. At magdagdag din ng candy? Siguro ng mga Oreo at tsokolate na sarsa. Mga biscuit na sticks. Wala pang nakagawa nito sigurado. Well, susubukan ko muna ang hot chocolate mula sa kalahok na ito. Ilang marshmallows? Ang sarap! Imposibleng huminto. O, ibinigay ko itong mug kay Lola. Kahit na ang hot chocolate niya ay medyo okay lang. Kailangan ko ng straw para sa baso na ito. Masarap. Kailangan naming mag-isip ng kaunti. At umalis na si Andy. Huray! Isa akong tunay na master! Oh, nagjo-juggling ako. Sa pagkakataong ito, gusto ko ng mga chichirya! Paano lutuin ang mga ito? Alam lang kung paano kainin ang mga ito. Oras nang wala ang iyong professional. Malamig. Ano ang dapat kong gawin? Isang simpleng tignan. Kinukuha natin ang mga patatas. Binabalatan natin sila ng ganito. Pagkatapos, hiwain ng ganito. Buksan ang kalan. Magbuhos ng mantika. At ilagay ang mga patatas. Ayun, halos tapos na. Oh, naintindihan ko. Sandali lang, potato. Ngayon, magdagdag tayo ng mas maraming mantika. Wala nang oras para maghintay. Buksan ko agad ang kalan sa pinakamalakas. Magiging kapaki-pakinabang ang takip para sa proteksyon. Itapon ang mga patatas. Ingat ka. Oops! Parang hindi magandang ideya ito. Sayang. Mag-ingat, Andy. Oh, sa tingin ko, naging perpekto ito. Ay nako, karaniwang chips. Ang mga chips ko ay magiging talagang mahusay. Kunin natin ang mga tortilla. Hiwain ng maingat. Ngayon, kukuha ako ng kaunting mantika. Hindi mo pa rin magagaya kahit professional ka na. Initin ang mantika at iprito ang hiniwang tortillas hanggang maging golden brown. At ngayon, anong klaseng nachos ang walang keso? Maglalagay ako ng ilang nachos sa plato at saka tutunawin ang keso. Ang ganda na tingnan nito. Ibuhos natin ang sauce sa ating nachos. Palamutian ng hiwa ng kalamansi at tapos na. Ito ay isang napakagandang putahe. Hindi pa ako magiging ganito kasaya ng ganito kaagad. Nakalimutan ko sila ng tuluyan. Dapat ilagay sila sa plato. Sana magustuhan yon ni Margo. Sige. Hindi yata. Anong gagawin ko? Magdagdag tayo ng powder na keso. Salamat. Ayusin nito ang lahat. Maganda. Oo, parang hindi nakakatulong. Sana magustuhan ito ni Margo. Handa na ang aking chichirya. Kaunting asin at magiging sobrang sarap na ito. Ayos. Anong klaseng baga ito? Sige, susubukan ko ang isa. Ang takot! Hindi ito makain! At mukhang masarap ang mga ito. Paano? Sa'yo ba itong mga chips? Tikman ko nga. Hindi, kakaiba siya. Kaya, panalo ang chips ni Lola. Sinabi ko na sa'yo. Narinig mo yon. Ano? Oh, magagamit ang ketchup? Gusto ko ng spaghetti. Oh, sige, walang problema. Sigurado, mahal. Kung alam ko lang kung paano ito lutuin. Anong nangyari doon? Ano nga ba ang gagawin ko? Sige, ilagay mo sa kaserola. Sarsa! Sandali, bakit Pinakain sila! Paano mo ito niluluto? Halika na! Pasok ka! Hintayin! Tarantadong spaghetti! Papakita ko sa iyo ngayon! Halika na, pasok. Ano ang ginagawa mo? Una, kailangan mong buksan ang kalan.
Kita mo? At pagkatapos ilagay ang spaghetti sa tubig. Sige, sige, sige. Kita mo? Madali lang yan. Natutunaw. Okay. Anong problema? Kadiri Paul. Talagang wala kang tsansa. Ang totoong pasta ay inihahanda ng iba. Kinukuha namin ang harina. Ibuhos ito ng padulas. Gumawa ng recess sa gitna. Pagkatapos kunin ang palakol, maingat namin itong pinapalambot at nilalamas. Konting itim na pangkulay at magkakaroon ka na ng kakaibang pasta. Kailangan takpan ang masa sandali. Maglalaan ako ng oras para dito. Tingnan natin. Okay. Ano? Ito ay magulo. Kayo, maaari ninyong ilabas na ngayon ng perpekto ang masa. Ngayon ay ipi-flatten na natin ito. Ganito lang. At ngayon hiwain na. Nagiging parang tunay na Italian na pasta. Ngayon ay pakukuluan na natin ito. Maingat na ilagay sa plato. Marahil pugita ay mainam para sa pasta na ito. Iprito natin ito. Ilagay sa ibabaw ng pasta at tapos na. Anong ginagawa mo? Bakit sobrang daming ketchup? Walang sobra sa ketchup. Teka, ano yan? Andy, anong ginagawa mo? Ayaw lumabas ng spaghetti! Ha? Sige, wag na lang. Kukunin kita ngayon. Parang hindi na ito nakakatulong sa akin. Ayaw ko niyan. Ang aking video spaghetti ay hindi dapat ganito ang hitsura. Bakit ang hirap nilang lutuin? Paano kung palitan ko sila ng handa ng noodles? Kaya ko itong hawakan dito. Lahat. Okay, ibubuhos na natin. Takpan. At maghintay ng kaunti. Ready-made noodles? Nako, ang pangit. Handa na ang noodles na ito? Ayos! Pugita? Talaga? Mukhang kasuklam-suklam yan. Paano ko to kakainin? Parang goma. Hindi ko man lang makagat. Nakakasuka. Ang TV ay maliit. Ang spaghetti na may ketchup ay mukhang masarap. Subukan natin ito. Ang sarap! Mayroon tayong noodles sa isang kahon. Interesante. Wow. Mukhang hindi naman masama, pero napakaanghang. Ang bibig ko ay nasusunog. Ding! Nakakatawa, mukha akong dragon. Kaya nanalo si Eddie. Gawin mo yan! Ha? Nanalo ba ako? Salamat.